Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nagdaang administrasyon. Paano dilawan yan? Dilawan. Sa isang ex-post, sinabi ni Barry Gutierrez na bagamat hindi bumibitaw si VP Sara sa kanyang posisyon, hindi malayong mangyari na alisin ito dahil sa kinakaharap na sitwasyon. Ayan, tatanggalin ha. Maaari daw tanggalin si VP Sara bilang DepEd Secretary. Anong masasabi ko? Eto punto ko dyan. VP Sara, pakiusap po, huwag ka magre-resign. Yan ang aking opinion patungkol dyan. Bakit? Kasi po, it's about time na hindi naman sila maging weak. Kung gusto ka nilang tanggalin, sila magsabi, gawin nilang professional, gawin nilang official. Huwag sila magtago sa likod ng mga vloggers nila. Pansinin mo, yan ang litanya ng mga vloggers nila. Pati mga vloggers ng dilawan niya ng litanya. Dapat nang mag-resign si VP Sara as DepEd Secretary. Wag na wag po kayo magre-resign. Turuan nyo silang maging matapang. Tulungan nyo silang maging responsable na ilagay doon. Kasi yan po ang ginawa eh. Ha? Mga ayaw nilang secretary, pinipilit mag-resign. Wag! Tanggalin nyo! Huwag kayong magtago. Kung kayo ayaw nyo sa isang tao, ipakita ninyo. Ang problema doon sa ibang secretary, anong ginawa? Inipit-ipit, tinakot. Hindi ka na namin gusto sa posisyon. Wag! Huwag kayong magtago sa mga vloggers nyo. Huwag kayong magtago sa ganyan. Ipakita nyo sa taong bayan, ayaw nyo kay VP Sara. File a formal requesting VP Sara to resign. Or, tanggalin nyo na mismo. Sa bibig nyo, mag-press con kayo. Total, mahilig kayo magpa-interview. Di magpa-interview kayo kay Katunying. Huwag ka magre-resign. Kasi, para mong kinonsinte yung pagiging weak ng isang liderato. Huwag silang magtatago sa saya ng kung sino man. Sa saya ng mga vloggers. Pero pag pinag-resign siya at nagbigay ng formal request, ako naman sasabihin ko kay VP Sara, tanggapin niya. Doon niya lang tatanggapin. Pero wag siya magkukusa. Kasi style nila eh. Kunwari si secretary ganito, hindi tinanggal, pero pinilit mag-resign. Ay, yung iba nga secretary dyan, palpak eh. May mga adductus pa nga eh. Ba't hindi tinatanggal? Oh. Pag Duterte ka, kailangan tanggalin? Pag hindi ka himot-pwet, kailangan pilitin ka mag-resign? Wag! Wag! Wag nyo silang konsintihin. Wag natin kinukonsinti ang weak. Pag meron silang kalaban, pagtanggol nila sarili nila, wag sila nagtatago sa asawa, sa vloggers, sa mga media, sila mismo magtanggol. O, VP Sara ha, ako lang, hindi ko naman sinasabing tama ako. But that is my opinion. Okay? Para sa akin, yun ang tama. Kung para sa inyo, mali, okay lang, maiintindihan ko kayo. Hindi yung, wag mo nang antayin, tanggalin ka, dapat magkusang loob ka na, wag kang kapit. Hindi po, tatandaan nyo po. Isa sa hindi nyo pwedeng ibintang kay Sara Duterte is kapit sa posisyon. Alam nyo kung bakit? Dapat presidente na ito eh. Presidente na ito. Kung hindi ito nabudol or hindi siya nagbigay, presidente siya. Kaya hindi po mukhang posisyon si VP Sara. Hindi nyo siya pwedeng ma-connect na kapit tuko sa posisyon. Hindi po siya katulad ng ibang sekretary. Dami ng kaso, pinagre-resign na, ayaw pa. Siya naman, lihitimong walang kasalanan. Isipin mo, kasalanan ng tatay pinapasa sa kanya. I don't even agree with them na kasalanan ni Tatay Digong yung sinabi niyang bangag-bangag. Pero isipin mo, binibintang sa kanya. Wag. Payo lang po. Alam ko naman naiintindihan nyo. Be brave, be professional, and be a man. Kung gusto mo
tanggalin si Sara, do it yourself. Huwag mong ipasigaw, huwag niyong ipasigaw sa media at sa mga vloggers. Do it on your own. Okay. Next topic po tayo. Asan na yung mga ibang senador? Hinahanap ko kayo. Investigahan ni Senator Robin Padilla ang nagpapatuloy na indefinite suspension sa Sunshine Media Network International o SMNI sa Senate Resolution 1000 na inihain kahapon April 21 na isumano ng senador na siyasati ng posibleng paglabag sa press freedom ng nasabing istasyon. Yan. Pinapaimbestigahan ni Senator Robin Padilla. Eto wag po kayong magagalit sa mga artista. Kasi sinasabi nila, artista walang alam yan. I may agree with you, but not all the time. Huwag muna nating husgahan. Tingnan ninyo. Sa mga kaalyado ni Duterte, sino naninindigan ngayon? Si Senator Robin. Asa na yung iba? Ha? Hindi nyo ba alam? SMNI lang ang mainstream media na nagtatanggol kay Tatay Digong. Kayo, hindi ko na kayo papangalanan, alam nyo naman yan. Dahil re-electionist kayo. Tikom ang bibig nyo patungkol sa SMNI. Hindi man lahat, pero yung iba sa inyo dyan, tikom ang bibig ninyo. Hindi nyo ba alam? Kayo ay mga lehitimong kaibigan ni Tatay Digong. At ang nagtanggol kay Tatay Digong ay kaibigan din ninyo. May naitulong din sa political career ninyo. Ang SMNI. Asan kayo? Ba't di kayo manindigan? Oy! Ano na? Asan na yung mga matitigas lumambot? Yung bato naging bulak? Asan na kayo? Pambira naman talaga, oh. Buti pa si Senator Robin, kahit artista, yung tapang-tapangan niya sa pelikula, sa totoong buhay pala, ganun din. May yagballs. Siya lang nagpapaimbestiga nito sa SMNI na tinatanggalan ng prangkisa. Alam nyo namang illegal yan. Hindi mo pwedeng tanggalan ng prangkisa ang isang istasyon nang hindi dumadaan sa due process. Kaya sino nagpapalakad niya nga pagtanggal ng prangkisa na yan, dapat paimbestigahan. Salute tayo sa iyo, Robin Padilla, Senator Robin. Nako ako lang. Observe natin itong mga kaibigan ni Tatay Digong na nakinabang, kaya naging senador dahil kay Tatay Digong. Ito mga nakatulong, natulungan ng SMNI para maging senador, tapos tikom ang bibig. Mag-iingat-ingat po tayo. Hindi ko po sinasabi wag niyo silang husgahan, pero mag-iingat-ingat tayo. Tingnan natin kung maninindigan yan hanggang eleksyon. Pag hindi nanindigan yan hanggang eleksyon, wag niyo na po iboto. Ngayon sino susunod kay Senator Robin? Di ba? May tapang ito si pambira, ang hirap talaga. Ang hirap sa bansang Pilipinas, hindi ko alam kung tayo ay nasa silent martial law. Pag kaibigan ni Duterte, lagot ka. Pag yung channel mo, pinopromote si Duterte, yari ka. Ano problema nangyari sa SMNI ngayon? Hindi kasi nilaglag si Duterte. Dapat kung nilaglag ng SMNI ang Duterte, wala sana silang problema. Iginit ni Senator Padilla na hindi umano nailahad ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga dahilan kung bakit nararapat ipataw sa SMNI ang indefinite suspension.